Presidente Mr. Junik Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio. Radio Natin. Your favorite radio. Bridging the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITSP. Sa inyo na ang mga balitang iahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company o Media Group. Itama po ang inyong mga orasan ng oras sa buong kapuluan na 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Radyo Natin Balita. Ngayon ay araw ng Martes, ika-7 sa buwan ng Abril 2026. Ika-19 sa buwan ng Shawwal 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming buting station manager, sa aming admin officer KBP license, Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Noronisa Mamintal Kusin. At sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa looban ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes.
Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Abdurrauf Imakakua, katuwang ang DXTC Radyo Natin FM, laging handa o laging alerto at laging handa mga kabangsamoro. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating ulat panahon, ayon sa Pag-asa, ang localized thunderstorm ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng silangan hanggang hilagang silangan at ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:39 ng umaga at lulubog alas 5:52 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakua, katuwang ang DXTC Radyo Natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita. 12 matataas na kalibre ng baril ang isinuko sa Dato Pagla sa Maguindanao del Sur bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na armas para sa kapayapaan. Kabilang sa mga isinuko ay siyam na M1 Garand na rifle, isang M14 na rifle, isang M1 carbine na rifle at isang M2 carbine na rifle. Noong kahapon, ika-6 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan, ang turnover ceremony ay dinaluhan ni Brigadier General Omar V. Orozco ng 1st Mechanized Brigade, Mayor Ibrahim P. Paglas ng Dato Paglas, mga barangay chairperson at kinatawan ng Philippine National Police. Dinala ang mga armas sa headquarters ng 2nd Mechanized Battalion para sa dokumentasyon. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa whole of a nation approach ng pambansang pamahalaan. Tiniyak ng 6th Infantry Division or 6th Infantry Campilan Division ang patuloy na pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at stakeholders upang hikayatin ang mga marami pang pagsuko ng armas at palakasin ang security monitoring upang maiwasan na ang paglitaw muli ng iligal na armas. Binibigyang diin ni Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6ID, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat sektor sa pagpapanatili ng kapayapaan. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
pitong membro ng Mastol Marketing Cooperative ang nakinabang sa isinagawang programa ng pamahagi ng Cassava Stall or Stock, mga supply sa agrikultura at kagamitan sa pagsasaka sa pangunguna o na pinangunahan ng Office of the Chief Minister or OCM Abdul Rauf Sami Gambara makakuha sa pamamagitan ng Project Tabang na ginanap kamakailan sa barangay Bakong Simunol, Tawi-Tawi. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng sakon ng kompletong abono, foliar fertilizer, isang solar powered electric knapsack sprayer at mga cassava stalk or stalk. Ang suportang ito ay naglalayong palakasin ang produktibidad ng agrikultura at pagtibayin ang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga komunidad ng magsasaka sa lugar. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng Provincial Coordinating Team na pinamumunuan ni Hamka Malabong. Bahagi ito ng patuloy na pamahagi ng mga agricultural inputs at kagamitan sa ilalim ng OCM at Project Tabang upang mapabuti ang produktibidad ng agrikultura at maiangat ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Makakabili ka na ng murang bigas sa halagang 20 pesos sa National Food Authority or NFA Barm Office na matatagpuan sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng benteng bigas sa programa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayong magbigay ginhawa sa mga mamayan, partikular sa vulnerable sektor sa ilalim ng kanyang programang Masaganang Bagong Pilipinas. May ipinapatupad na limitasyon sa pagbili. Ang mga ordinaryong mamayan ay maaaring bumili ng hanggang 10 kilo ng bigas ng isang beses lamang. Ang mga senior citizen at persons with disabilities o PWD ay pinahihintulutang isang beses lamang. Samantala, madaling araw pa lang ay pumipila na ang mga bumibili ng bigas. Ayon pa sa isang benepisyaryo, alas 2 pa lang ay pumipila na sila para masigurong makaka-avail sila sa nasabing programa. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa nasabing programa. 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan.
Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiog na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Nang bapaterunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakaya daun kasaki kabaongan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagali nami, mga pakat nami, ubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Balaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito.
Maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. When we crave to have fun, yet our tummies want some. Everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes. Crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, personal na bumisita si MBSTE Minister Mohager M. Iqbal kasama ang mga pangunahing opisyal ng Ministry of Basic Higher and Technical Education sa lalawigan ng Basilan noong ika-4 sa buwan ng Abril taong kasalukuyan. Layunin ng pagbisita na direktang makipag-ugnayan sa mga stakeholders kabilang si Gobernador Mujib Hataman hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa lugar. Ang dialogo ay sinagawa sa Raayat Hall of Provincial Capital sa Lamitan City. Ito ay bilang tugon sa ulat ng Second Congressional Commission on Education na nagbunyag na seryosong hamon sa literacy, hindi lamang sa Basilan kundi maging sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang nasabing pagtitipon ay nagbahagi ang mga stakeholders at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng kanilang mga karanasan, suliranin at mungkahi. Ang layunin nito ay upang masamunawaan ang aktual na sitwasyon sa mga komunidad at makabuo ng mas angkop na mga hakbang para matugunan ang mga kakulangan sa edukasyon. Binibigyang diin ni Minister Iqbal ang kahalagahan ng agarang aksyon at inklusibong partisipasyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad upang makalikha ng epekto at pangmatagalang solusyon sa mga suliranin sa edukasyon. Muling pinagtibay ng MBSTE ang kanilang pangako na palakasin ang mga programang pangliteracy, pagbutihin ang pundasyong pagkatuto at isulong ang inklusibo at di kalidad na edukasyon para sa lahat sa pamagitan ng sama-samang pagkilos at pananagutan. Dalawamput 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, magsasagawa ang Komisyon ng Eleksyon sa sabayang plebisito sa Davao del Norte sa April 11 at taong kasalukuyan para sa pagpapalitan ng pangalan sa munisipalidad ng San Isidro at Barangay Sawata. Sa Facebook page, sinabi ng COMELEC na ang butuhan ay tatakbo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang pagpasyahin o pagpasyahan kung pagtitibayin ang pagpapalitan ng pangalan sa munisipyo ng San Isidro sa Sawata. Magdaraos din ang hiwalay na plebisito para sa panukalang pagpapalit ng pangalan ng Barangay Sawata sa Barangay Poblasyon.
Sinabi ng COMELEC na ang mga plebisito ay naayon na sa Republic Act number 11814 na naglalayong palitan na ang pangalan ng munisipalidad ng San Isidro bilang Sawata at Barangay Sawata bilang barangay poblasyon sa lalawigan ng Davao del Norte. Ang panukalang batas ay naging batas noong June 2022. Samantala, ang mga aktibidad sa pagpaparehistro ng mga botante ay sususpendihin sa bayan ng San Isidro mula April 10 hanggang April 11 upang bigyang daan ang mga plebisito. Dagdag pa ng COMELEC, walang voters sa registration sa San Isidro, Davao del Norte sa April 10 hanggang 11 taong kasalukuyan. 27 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, inanunsyo ng Commission on Election or COMELEC na muling ipagpapatuloy ang voters registration na ngayong araw, April 7, taong kasalukuyan para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nitong Holy Week, pansamantalang sinuspende ang pagpaparehistro kaya sarado ang kanilang tanggapan mula Miyerkules Santo hanggang Biyernes Santo. Balik din ang regular office sa transaksyon ng full body ngayong araw. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, nasa 3,697,800 na ang mga nagpatala para sa BSKE. May pinakamaraming nagpatala ang mula sa Calabarzon na may mahigit 6,000. Sinunda ng Central Luzon na mahigit 4,000 or may pinakamaraming nagpatala ang mula sa Calabarzon na may mahigit 600,000 at sinunda ng Central Luzon na mahigit 400,000 at National Capital Region na mahigit 372,000 na aplikante. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nasa kuti ng mga otoridad ang isang pinaghinalaang drug trafficker matapos makumpiskahan ng 1 kilong shabu. Nasa 6.8 milyong halaga sa sinagawang anti-drug operation sa lungsod ng Zamboanga noong araw ng linggo. Sa report na sakuti ng pinagsanib ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency, Zamboanga Peninsula at Police Regional Office or PRO9 ang suspect na tinukoy lamang sa pangalang Mahadil, 37 taong gulang na residente ng Zamboanga City. Bandang alas 7:38 ng umaga nang masakuti ang suspect sa Cali Amor, Barangay Lunsuran ng lungsod. Matapos namang sa ilalim sa masusing surveillance operation, nabatid na bago ang anti-drug operation ay nakatanggap ng tip ang mga otoridad hinggil sa aktibong pagtutulak ng suspect ng iligal na droga. 30 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Siniguro ng palasyo na hindi na maapektuhan ang alyansa ng Pilipinas at Amerika kahit nakipag-ugnayan ang bansa sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga oil shipment sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFE, na naunawaan ng Estados Unidos sa ang sitwasyon, lalo na ang pangangailangan ng Pilipinas na masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may kargang petrolyo at iba pang produkto. Giit ni Castro, tulad lang ito ng pag-angkat ng langis ng bansa mula sa iba pang bansa tulad ng Russia,
na hindi naman na nagiging issue sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na inaasahang magtuloy-tuloy ang supply ng petrolyo sa bansa. Hinihintay pa niya ang detalye ng mga kinaukulang otoridad kaugnay sa status ng mga barko nga may sakay na produkto ng petrolyo at mga Pilipino seafarer sa Strait of Hormuz. Habang hinihintay ang magiging resulta ng pulong ng Department of Energy para sa mas malinaw na supply at inventaryo ng langis sa bansa. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At hello to Omo Otaymin Gampong. Ngayon ay araw ng Martes, ika-7 sa buwan ng Abril, 2026. At ikalabing siyama sa buwan ng Shawwal 1447 sa Islamic Hijra calendar. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or Molibarm sa pamahala ni Minister Dato Muslim NG Sema or Bapamos at sa kanilang General Director Dato Suraba Butazil Jr. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa Sir PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Norunisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Abasa, hanggang sa muli sa ganito ring oras at impila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Magandang umaga Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day.